Kunwari, under a Loren Legarda Senate presidency, doon sumampa yung articles of impeachment. What do you think can be expected? Tingin ko mas delikado yung conviction. What do you mean? Mas delikado? Mas hindi mo ko-convict? Oo. Dahil tingin ko mas transactional si Loren kesa kay Tito Soto. Kung si Tito Soto ang Senate President, halimbawa, unang banggit pa lang niya, pag umakyat sa amin ang impeachment, for twin, sisimulan ka agad. Yun pa lang business agad. Yun pa lang, political statement na eh. Diba? Ikalawa, siyempre malapit sa kanya si Ping Lacson, si Risa Hontiveros. Diba? So, merong pan sa kanya. Meron siyang core group na mas gustong ituloy yung conviction. Ay, mali pala ako. Lahat pala sila ay judges. Sila pala ay objective. Impeachment trial. Trial lang naman. Binanggit ko kagad, conviction eh. You're putting words into their minds eh. Oo nga. My bad. Not mouth into their minds. Ayan. My bad. Ano ba? Never ko naisip na may pagka-transactional si Senator Loren. Never ko naisip yun. Kaya very interesting itong next month. Aabot kaya sa Holy Week yan? Kailan mo? Ash Wednesday na yata next week na, tama ba? March ang Holy Week, di ba? Third week? Fourth week? Holy Week. Oo nga, no? So, pwedeng bilisan yan, no? Halimbawa, yung mga previous impeachment, si Erap at saka si Corona, mabilis. Bagamat apples and oranges. Pero ibig sabihin, pwedeng bilisan, pwedeng tagalan. Pero dahil sa very volatile political landscape, tingin ko can't afford sila na mag-drag on ito. At saka tingnan natin sa inyong yung factor ni BBM dito. Kung i-BBM ba niya itong impeachment trial or impeachment issue. Yung tipong sabi ni the ticket na naman. 3 weeks ago, di ba? Hindi na ito haharangan ng presidente. Gets mo? Hindi na haharangan. Di ba dapat di mo nakikialam ang presidente? Hindi nga. Di ba? Hindi nga. Pero siyempre meron siyang personal position. Halimbawa, kung bago ka matulog sa gabi, magdadasal ka, isasama mo ba sa dasal mo? Sana ma-impeach, sana wag ma-impeach. Ganun, di ba? So, personal yun. Ito pala, ito, medyo, alam ko pagod na si Sen Edo kasi kanina pa nagana yan naglalagari, Ito, na-curious ako sa Sen Edo, Ano kaya tumatakbo sa isip ni President Marcos pag matutulog na, Naisip kaya niya yung existential threat sa kanya ng mga Duterte? Baka nagsipin mo na niya maisip. Talaga? Finally? Naisip na niya? Dahil palapit ang 2028. Tapos pa yung approval ratings. Ganun ba? Tapos pa rin yung sa kabila. Parang nauubusan na ng oras. Tapos mga kalyado mo nakakasuhan. No? Mga malalapit sa iyo ay dumidistansya. So baka ngayon mas nararamdaman niya. Hindi ko sinasabi na hindi na nararamdaman before. Pero ngayon kasi baka anong tawag diyan? Crunch time. Baka may sense of mas may sense of urgency. Yeah. Akala ko kasi maisip niya mga 2027. Dati, ano ba yan? Papunta ng midterm election Baka may nag-advise sa kanya na senador na, makaka-apekto sa midterm election pag tinuloy natin yan. Ayun, naka-apekto nga dahil hindi tinuloy. Tapos, sumabog sa mukha nila yung resulta ng midterm. Napilitan mag-introspection Di ba? Tapos, siyempre, yung SONA after ng midterm election, naging defining yon. Doon sumabog itong unprecedented
corruption scandal. So, na hanggang ngayon, isinisisi sa kanya. Oo. Diba? Na ginamit pang yung dahilan para ipa-impeach siya. Oo. So, yung confluence ng tatawagin ko sana bad luck eh. yung iba kasi sabi self-inflicted, yung iba sinasabi dahil sa kalaban. Pagpalagay mo na, atake ng kalaban, bad luck. Pwedeng all of the above. Oo. Lack of foresight. Diba? So, nagsalubong-salubong yan. Weakness. Ngayon, na-realize mo na. Teka, seryoso na to. Finally. Diba? Okay. Seryoso na to. Okay. At yun ay makikita natin sa plenary sa Congress. Ibig sabihin, kung manalo, makakuha ng at least 1/3 sa plenary, ibig sabihin, sagara na yan. Mas ngayon, kesa dun sa previous impeachment na napakalaki na nakuha, 260. Pero kahit mas maliit ngayon, mas sigurado ko na ikaw ka na talaga, ikakanto na talaga itong labanan na ito. Talagang do or die na. Pero lang last year kahit mas maraming boto yung nakuha na impeachment. Ito talagang itutuloy na. Pero bago natin tapusin itong walang kwentang usapan natin, Senator, gusto ko lang ipaalala sa mga nasa pamahalaan, nakabantay pa rin po yung taong bayan dun sa binabanggit ng mga priorities ng Pangulo. Anti-political dynasty law. ICI. Ano yan pangalan? IAIC. Okay. Yung talagang may pangil na Independent Commission for Infrastructure. Tapos yung pangatlo, reforma sa party list system natin. Yes. Hindi po natin nakakalimutan yan. At siyempre, yung mga gawain ng gobyerno para maangat yung kabuhayan ng mga tao. Yun yung mahalaga. Ano yun ang lumalabas sa lahat ng surveys? Tama. Kumbaga, hindi na kailangan ilagay yun sa priority bill. Oo. Obvious na yun. Or certified urgent.